Iniugnay ng dalawang babaeng testigo ng Senate Blue Ribbon Committee ang kontratistang si Curly Discaya kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kwento ng dalawa, empleyado sila ng isang negosyante na dating nangupahan sa isang property sa Forbes Park bago ito naibenta. Anila Enero noong 2024 nang sabihan sila ng kanilang boss na i-evict sila sa lugar. Humingi sila ng palugit para makapag-alis ng gamit doon. Habang nag-aayos ay doon daw sila ipinakilala ng isang broker kay Discaya. Doon daw nabanggit ni Discaya na ang bumili umano ng bahay ay si Romualdez. Natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out. We both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na nanaginip ako ng It's not for you bangungot. to identify them, it's for them to identify you. Git ni Discaya, hindi pa siya nakakapasok sa Forbes Park. Hindi rin doon niya maalala ang dalawang babae at wala siyang transaksyon sa kanila. Tinawag namang imposible ng kampo ni Romualdez ang alegasyon ng dalawang testigo. Hindi raw ito suportado ng anumang dokumento o ebidensya. Sa pagdinig ng komite kahapon, muling nabanggit ni Senador Rodante Marcoleta na hindi dapat gawing kondisyon ang restitution o pagbabalik ng pera para maging isang state witness. Tinanong niya si Discaya kung may hiningi bang ganito sa kanya ang Department of Justice. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Discaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Discaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Discaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.